Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang mahiwagang asul na singsing. Noong unang panahon sa isang maliit na bayan, may nanirahan na ang pangalan ay Mineko. Sa pagiging sobrang kahirapan sa buhay, nagkaroon lang siya ng isang inahin na pinalaki niya lang sa pakonti-konting pagkain. Magsimula ka ng mangitlog na mabilis. Tapos, yayaman na ako at pakakasalan ng prinsesa. Ang magandang si Lucia. Klak! Oh, bakit? Malay mo naman. Pwede ako swertehin. Klak! Hindi mo naiintindihan. Oo, labis ang pagmamahal ni Mineko kay Prinsesa Lucia. At buo ang pag-asa niya na yayaman siya sa kanyang munting inahin. Ngunit lumilipas ang panahon, hindi nangingitlog ang manok na ikinainis ni Mineko. Oo, naubos ko na lahat ng pera ko at hindi man lang nangitlog kahit isang manok na to. Klak! Nang biglang, mahiwagang naging asul ang balahibo ng inahin. Ano? Anong nangyari sa'yo? Si Mineko, kahit sobrang nagulat, ay taong nagugutom pa rin at mabilis itong nakapag-isip. Asul na inahin. Bibilhin ito ng kahit sino pag nakitang kakaiba ito. Yayaman ako ng husto pag nabenta ko to. Kaya dinala niya sa pamilihan ang inahin. Ipinakita sa mga tao, iniisip na madaling ibenta. Ngunit sa isip ng mga tao, ito'y sobrang kakaiba, kaya't natatakot bilhin ito. Bakit wala kahit ni isa mang lumapit? Mahiwagang asul na inahin, mura lang. Mahal, tignan mo. Bibilhin ba natin yan? Asul yan! Paano kung mangitlog yan ng asul? At gawin din tayong asul. Tama ka. Huwag na natin bilhin. Nagmadali ang mga itong umalis at nawala ng pag-asa sa Mineko. Kumusta? Ibinebenta mo ba yung inahin? Ha? Oo. Pero mahal ito dahil mahiwaga ito. Kasya na ba ang pambayad na to? Namangha si Mineko sa ginto na inialok ni Jakov. Nagmadali siyang pumayag sa alok nito. Habang inihahanda niya ang inahin, nagbulungan ang dalawang salamangkero. Narinig lahat ang bulungan ng matalas na pandinig ni Mineko. Ang swerte nating natagpuan ng maalamat na asul na inahin. Oras na makuha natin ang balahibo nito, mapapasa atin na rin ang mahiwagang singsing. Mawawala ang inahin kapag nabuo na ang singsing. At ngayong gabi na ang asul na buwan. Nagulat si Mineko sa lahat ng kanyang narinig. Nahiwagang singsing. Magiging napakayaman ko kung mayroon ako noon. At kaya, habang nag-uusap ang mga salamangkero, hawak ang inahin, tahimik siyang lumayo at di nagtagal ay nakarating ng bahay. Ngayon, asul na inahin, inuutosan kitang maglagas ng napakagandang balahibo at ibigay mo sa akin ang mahiwagang singsing. Klak! Nye, hindi naman gumana. Teka, may sinabi silang asul na buwan. Sa palagi ko kailangan ko maghintay hanggang gumabi. Kung kaya, nang sumapit ang gabi, biglang naging napakagandang kulay asul ang buwan. Klak! Ano? Nang biglang, tatlong mumunting balahibo ang bumagsak mula sa inahin at nagkorteng napakagandang asul na singsing. Wow! Yaman at kapangyarihan ay mapapasa kamay sa tagahawak ng singsing. Kapag nawala sa iyo itong singsing ng matagal, ang sumpa ay mabubuwag at ang kapalit, ikaw ay tatanda. Klak! At habang pinapanood ni Mineko, nawala ang asul na inahin sa harapan ng kanyang paningin. Oh, mamimiss ko ang munting manok ko. Teka, ngayon, hinihiling ko maging prinsipe na may sariling palasyo at tagasilbi. Bago niya pa napansin, nakatayo na siya sa isang nakamamangha at napakalaking palasyo. May mga tagasilbi at mayordomo na naghihintay sa kanya. Gumana! At ngayon, Lucia.
Nagdala siya ng maraming regalo para sa prinsesa at di nagtagal nagkita sila. Manghang-mangha si Lucia at ang hari nang makita si Mineko dahil hindi nila kilala ang bagong prinsipe. Ngunit nagustuhan ni Lucia si Mineko at kaagad na nagpakasal ang dalawa. Ilang taon ang nakalipas, may anak na sina Mineko at Lucia na babae na tinawag nilang Pentela na 5 taong gulang. At sa ibang bayan, ang dalawang masama ang loob na salamangkero ay nakaupo sa isang kainan. Ayoko ng pagkain ito. Ito lang ang kaya nating bilhin. Kung nakuha lang sana natin ang asul na inahin, ang lokong batang yun talaga oh. Maya-maya'y may narinig silang nag-uusap sa tabi. Alam mo na ba yung misteryosong si Prinsipe Mineko at Prinsesa Lucia ay may anak na ngayon? Oo naman, babae nga at pinakulanan nilang Pentela. Habang nakikinig pa ang dalawang salamangkero, naisip na nila kung sino pinag-uusapan ng mga ito. Anong bebenta ng inahin? Dinaya tayo at kinuha ang kayamanan para sa kanyang sarili. Kailangang mapasa atin ito. Kaya kinabukasan, naglakbay sila sa kaharian ni Mineko, patagong nakapasok sa hardin ng palasyo. Ayun, siya si Prinsesa Pentela. Munting bata, halika. May munting regalo kami para sa iyo. Isang regalo? Oo, gusto mo pang matasayo ang magandang manika na ito? Oh, mapapasakin ba talaga yan? Kung mabibigay mo sa amin ang may patong asul na singsing ng iyong ama. Yun lang ba ang kapalit? Kukunin ko yun. Kaya pumunta sa kanyang ama si Pentela. Ama! Pwede bang sa akin na lang ang asul na singsing pakiusap? Ano? Pasensya ka na anak. Kung bigyan na lang kaya kita ng ibang singsing para laruin, gusto mo ba yun? Pakiusap, Ama! Gusto ko ang isang ito! Sino bang makakahindi sa napakaganda mong mga mata? Sige na nga, pero kailangan mong ibalik ka agad dito sa akin ha, pakiusap. Ngunit sobrang tuwa ni Pentela para marinig pa ang salita ng ama. The best ka talaga, Ama! Tuwang-tuwang kinuha ang singsing, lumabas at ibinigay sa mga salamangkero. Napakabait na bata. Hetong yung manika. Tara, umalis na tayo. Patatantayin na siya ngayon ng sumpa ng singsing. Makalipas ang ilang oras, nanginginig sa takot si Mineko na makitang tumatanda siya. Maya-maya, ang hari na bumisita para makita ang apong si Pentela ay pumasok at nakita si Mineko. Sino ka? At paano ka nakapasok dito sa palasyo? Kamahalan, ako ito, si Mineko. Anong klaseng biro yan? Mga gwardya! Gwardya! Ang kawawang si Mineko ay tumakbo palabas sa hardin. Pentela, anong ginawa mo sa singsing ko? Nakilala ni Pentela ang boses ng ama pero nang makita niya ito, siya ay nagulat. Ama! Anong nangyari? Ipinaliwanag ni Pentela ang lahat tungkol sa singsing. Hindi. Ang mga salamangkero siguro ang dalawang lalaking yon. Anong gagawin ko ngayon? Alam niya na kailangan niyang kunin ang singsing at umalis sa palasyo. Nagpasya siyang hanapin ang mga salamangkero. Kaya't naglakad siya ng naglakad ng maraming araw at nakarating sa gubat kung saan nakilala niya ang isang maliit na daga na si Rosecon. Kumusta? Bakit ka na dito sa aking kaharian? Anong kaharian? Ang nakikita ko lang ay mga butas sa lupa. Yun ang mga pasukan sa madaming bahay ng mga daga. Ako ang hari ng mga daga, si Rosecon. Sino ka naman? Si Mineko ay talagang nagulat pero sinabi niya ang lahat sa maliit na hari ng mga daga na nakinig ng mabuti. Kailangan mo ng tulong ko kung ganun. Hindi ko gusto ang tunog ng dalawang salamangkero na yon. Rodola! Tariela! Habang nakatingin si Mineko, dalawang daga ang tumalon mula sa mga butas at lumapit. Tinawag mo ba kami yung kamahalan? Ipinaliwanag ni Rosecon ang lahat sa dalawang daga at inikot ang kanilang mga balbas bilang pag-unawa. Ilang araw na habang nasa kainan ako, may talabang nag-uusap tungkol sa nagtitinda ng manok. Ikaw siguro yun, ano? Tama ba ako? Tutulungan ko namin makuha ulit ang singsing kung bibigyan mo kami ng madaming keso bilang kapalit.
Sige. At nang gabing yon, dinala ng mga daga si Mineko sa isang maliit na kubo sa isang kagubatan na hindi kalayuan. Doon nakatira ang mga salamangkero. Bilisan natin! Tumalon ang mga daga sa bintana at nagtungo sa natutulog na si Jerome. Paano natin makukuha ang singsing? Nagdala ako ng kunting langis. Gamitin natin! Unti-unti nilang ikinalat ang langis sa buong daliri ng tahimik at marahan at sa ilalim ng singsing. Tapos, ginalaw nila unti-unti ang singsing at mabagal na hinila ito. Tara na! Lumabas ang dalawang daga at ibinigay ang singsing kay Mineko. Pagkalagay sa kanyang daliri, gumana ito at bumalik siya sa pagiging prinsipe. Pagkatapos nun, natulog sila sa ilalim ng isang puno. Kinaumagahan, nagising sila sa isang malakas na pagsigaw. Saan na mapupunta ang singsing? Sinabi ko sa iyong ilalagay natin ito sa mahiwagang balsang ngunit nakinig ka ba? Hindi! Sila yun! Mahiwagang singsing! Gusto kong maging buriko ang mga salamangkero. Ngayon din! Kung kaya, sila ay masayang sumakay sa mga buriko pabalik sa palasyo. Nang makita ni na Prinsesa Lucia at Pentela si Mineko, nagmadali silang lumapit. Oh, mahal ko! Saan ka nang galing? Nagpunta lang ako sa isang pakikipagsapalaran. Medyo masaya din naman yung nangyari. At ang kwento ng mahiwagang singsing ay nagtatapos dito ng masaya at niyakap ni Mineko ang kanyang mga mahal. Nice din naman namin maging masaya, alam mo na. Oh, nakuha ng dalawang matapang na daga ang malaking bahagi ng keso na ibinigay sa kanila. At ang dalawang salamang, ibig ko sabihin, buriko? Ayun, nanirahan sa kwadra ng palasyo. Naaliw sa kanilang buhay at kumakain ng maayos sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ni Mineko.